Amen. Dahil first week po ng July, atin pong i-welcome ang isa't isa. Amen. Pwede po tayong magkamayan sa palais. Charot. Sino po ditong naniniwala na ang Diyos ay tapat sa kanyang buhay? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, God is so faithful. Amen. Hallelujah. Palakpak po para sa Lord.
best clap offering to Jesus. Oh, we praise you, God. We glorify your name, oh Jesus. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin pinupuri sa umagang ito. Because you deserve all the highest praises, the highest adoration, oh God.
Jesus. Sige po, palakpak po ay para sa Lord. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya, sa biyaya ng buhay, sa bagong kalakasan, at sa panibagong biyaya, Panginoon, ay pagkakalob mo sa bawat isa. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami patuloy ay lumalapit sa iyo, dumudulog at umaamin, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. At ganun din, Panginoon, sa bawat karumihan, Panginoon, na nakikita mo sa aming mga puso, Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa namin kasalanan sa tanging pangalan ni Jesus. At ganoon din po, Panginoon, sa maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang mga labi. Gamitin mo ang kanyang mga labi bilang extension ng iyong mga salita, O God. Yung glory mo, Panginoon, ang makita sa kanyang buhay, Panginoon. At maging sa apat na sulok, Panginoon, ng bahay panambahang ito, O God. Lord, nandun, Panginoon, protection mo, Panginoon, at walang anumang, Panginoon, gawa at akala ng kaaway ang makapangyayari sa lugar nito, in the mighty name of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas, Panginoon, ang mataas at pagpulit pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Verse 18 to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and the opening of sight to the blind, to set at liberty the bruised, and to proclaim the acceptable of the Lord, no other than our Jesus Christ, our Lord, our Savior. The best clap of our God. Para sa Panginoong Jesus, hindi para sa akin. Para sa Panginoong Jesus, sa Diyos natin, kapangyarihan. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sige, good morning, ho. Good morning, ho. At saka sa mga nanonood, ho, good morning. Tayo po ay live telecast na ho ngayon. Hindi exclusive lang sa JA1, kundi sa lahat na po. Sa lahat na nakikinig, nationwide and worldwide. This is the first Sunday of the July, akin pong binabate mula po sa ating bagong Pangulo na ngayon ay nakaupo na, si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte at lahat po ng mga kabinete, gobernador at mayor, at ang ating mga kagawad ng bayan. Kaya marugod po namin kayong binabate na kung saan ay patuloy pagpalain kayo ng Diyos at samahan sa inyong panunungkulan, At ang ating bansa ngayon ay pagpapalain lubos. Kaya, yun. Ating bumayahin ang ating pag-aaralan. Pwede na? Okay na ba? Sa Hebrew chapter 11 verse 4, sabi ito, it was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did.
Abel's offering gave evidence that he was a righteous man, and God showed his approval of his gifts. Through Abel is long dead, he speaks to us by his example of faith. Pinakita ko ng Biblia, no? Na alam natin istorya ng magkapatid na Cain at Abel, no? Na parehas naman sila nagbigay ng offering sa Panginoon. Pero usapan kasi dito ay yung kinaligdan ng Diyos, no? Na si Cain, ikututusin, mas marami pang ibinigay. Lahat ng natira ng kanyang pananim, pagkatapos siyang tanim, munga, binenta niya, at lahat ng natira, sabi ng Biblia, ay maraming natira, kaysa doon siya benta, ay binigay niya sa Diyos. Pero si Abel, ay bago siya magbenta ng harvest ng kanyang hayupan, ng mga tupa, ay kumuha siya ng pinaka-the best agad, at binigay niya kay Lord. Kung tutusin, isa lang ho yun. The first, yung kauna-unahang tupa na isinilang, ang inuna niyang ibinigay sa Diyos. The rest, binenta na niya at ubos lahat. Kung 100 yun, yung isang pinaka-the best, binigay niya, at yung 99, nabenta niya lahat. Tutusin, mas maraming binigay si Cain kaysa kay Abel. Pero sabi ng Bible, kinalugdan ng Diyos si Abel, hindi si Cain. No? At doon pinakita ng buti ang Biblia, yung kaluguran ng Diyos sa isang tao. At ang pagkakaiba nila, hindi ho talaga sa dami. Hindi ho nakatingin ng Diyos. Kasi yung sa dami, ay hindi na ho kailangan ng Diyos dahil siyang mayaman. Ang hinahanap ng Diyos ay yung totoong nagmamahal sa Kanya. Na inunan niya ang Diyos ni Abel. Hindi katulad ni Cain na nagbenta muna siya at yung natira, binigay niya sa Diyos. Yung daming natira. Hindi ko kailangan ng Diyos yun eh. Ang kailangan ng Diyos ay yung totoo. Yung pananampalataya na totoo. Kahit di mo siya, ay, nung panahon, sabi ko nga eh, matindi pa ho noon kasi noon ay, pero parang pares ngayon eh. Gawa ng nagkasala na si Eva at si Adan eh. Hindi katulad noon, nakikita ni Adan at Eva ang Diyos, pero nung sila nagkasala, tulad ni Cain at Abel, sa istorya nila ng kanilang magulang. Kaya first time nila mag-offer, parehas, nung panahon yon, na may kwentong Diyos sa kanila at paniniwala at istorya ng magulang, at nag-offer sila ayon sa kanilang kagustuhan. No? At doon ay dadalawang magkapatid, iisang magulang nag-istorya, pero magkaiba ng pagbibigay sa Panginoon. Ang pag-usapan ho, sabi ko nga eh, nakita natin dito na si Abel ay ginatuan Diyos dahil yung inuna siya. First, at doon, ang kagandaan nito, si Abel, kahit patay na hanggang ngayon, nagsasalita pa sa atin bilang patotoo ng kanyang pananampalataya. Yun ang pinakamalaga. Yung kay Cain, kahit kailan hindi ho gasinong, kahit alam natin istorya, pero hindi ho kailanman ginagamit na example. No? Si Abel ang laging kaunahan sa mga bata. Pag nakinig nila Cain at Abel, ang kanilang binibigyan ng paghanga ay si Abel. No? Kahit mga bata pa yan, kahit anong relihiyon. Kaya pinakikita mabuti rito na napakalaga ang tao kasi ay namamatay. Pero dalawa lang kung ay iwanan dito sa mundo na legacy mo. Na legacy ng tao. Either siya ay mabuti o mabuti ang ginawa o masama ang ginawa. Yun lang ho. At siyempre kahit ito, anong sabihin natin, ay mas binibigyan pa rin ng tao ng pamor yung kabutihan. Kaya makikita natin pag nililibing, sabihin, madami nakipaglibing, mabuting tao yan. Nakita, yan lang ang nakipaglibing. Pamilya lang at yung kapitbahay wala. COVID daw siya. Hindi na, pwede na ngayon eh. Ay talagang hindi na, tapos na ang COVID, talagang hindi magandang tao yan. Yun ang tinitingnan. Totoo yun. Batayan ho yan ng mundo, pero totoo yun. Kaya nga sabi ng mga ngaral 7:1 mas mahalaga ang mabuting pangalan kaysa mamahalin pabango. Bakit ginamit pabango? Kasi ang pabango po, yung mamahalin, ay talagang nakakahalaga ng 1 taong sweldo ng isang tao. 100,000 isang pabango, 250,000. Pero walang halaga yan, kahit basagin pa yan, kahit gamitin mo. Pinakamahalaga pa rin is a good name. No?
Kaya nga, iniingatan niya ng marami ang mabuting pangalan. Kaya si Abel ay nagbigay ng magandang testimonya sa atin sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano? At yun po'y mahalaga. Ang pag-aaralan natin is faith that lasts. Pananampalataya hanggang sa huli. Alam natin si Abel hanggang sa huli sumisigaw ang dugo. No? At nakinig ng Diyos. Sabi nga kay Cain nasaan na yung kapatid? Sabi ni Cain, hindi ako hanapan ng nawawalang kalabaw. Bakit itatago? Hindi ko siya itatago. Sabi naman ng Panginoon kay Cain, nakinig ko ang dugo ni Abel na humihingi ng saklolo. No? Ng katarungan sa ibang translation. Bakit mo ginawa sa kapatid mo? Dahil nainggit ka. Ang totoong pananampalataya, kapatid, ay talagang walang halong kainggitan o anuman, punong-puno ito ang kagalakan sa kanyang puso. Hindi mo ito titingnan kung anong problema ng mundo kasi that's faith. Pero pag ikaw ay nalulugmok sa problema ng mundo, pumapasok ang iyong kainggitan, ang iyong paghahanap ng iyong kagustuhan ng laman, wala akong pananampalataya yon. No? Kaya mahalaga yung pananampalataya, mabuhay talaga tayo, katulad ni Abel. At hindi ho dito ang sukatan sa pananampalataya kung gaano ka kayaman. Hindi ho yun. Ang pananampalataya, kasi pinakita hindi sa dami ng maibigay. Hindi doon, paano mo mahalin ang Diyos at unahin. Sabi ni Abel. Ano? Kaya yung pananampalataya ay napakahalaga, kapatid. No? At sabi ko nga rito, the life of faith begins with the submission to the judgment of God by acknowledging that we are sinner. Ang tunay na pananampalataya, tulad ni Abel, bakit inuna niyan Diyos? Kasi naniniwala siya na siya ay makasalanan. If we put God first in your life, naniniwala kang ikay makasalanan. Pero pag ikaw, iniuhuli mong Diyos, naniniwala kang, ako'y walang kasalanan. Tama ako, mali ang Diyos. Yes. Kaya si Cain, una-muna niyang ibinenta at pagkatapos yung tira kay Lord. O marami naman ito, Lord. Mas maraming iyo kaysa ibinenta ko. Parang sinasabi mo, mas magaling ako si Lord. Wala akong mali. Pero si Abel, inuna niya Diyos. Bigyan. Bago siya magbenta. Inuna niya lagi. Una niyang ikinukonsulta ng Diyos, una siyang lumalapit sa Panginoon. At yun ang iyong inilalagay sa iyong sarili na, I am a sinner. Lord, hindi ako tamang tao. Kaya pagmulat ng mata ko kaninang umaga, alas 3:30, prayer ako. Talagang tutuwa ako sa iyo, Lord. Naitundi ako, binigyan buhay. Sabi ko nga, siya akong makasalanan. Hindi ako karapat-dapat. Kaya narito ako. At panibagong araw na naman ng isang linggo. Unang araw ng taon, ng buwan. Ng linggo. At ang linggo yung unang araw ng linggong ito. At doon sabi ko, Lord, maraming salamat. Dahil kahit ako makasalanan, nagkakamali, andyan para ako'y patawarin mo. Inuna agad natin acknowledge of our sin. Si Abel, pag inuna mong Diyos, you acknowledge that you are a sinner. No? Man cannot follow reasons and ignore revelation. He must abide by God's standard and obey it. Hindi pwedeng yung iyong kaisipan, nais, yung iyong pantaha, kundi ang mahalaga ay ang standard ng iyong pagsunod sa Diyos. That's faith. No? Righteousness is based on obedience to God's prescribed plan. For obedience, reap righteousness. Kaya ang pagsunod mo pala, doon pumapasok ang kabanalan, katwiran mo. Dahil yun yung pagsunod mo sa Diyos. Kaya sabi ko nga rito, madali lang ito tatlo lang yung 4 points lang pag-aaralan natin. About the testimony of Abel's gifts proves na siya talaga'y sumunod at nanampalataya sa Diyos. No? Pag-aralan natin ang buhay ni Abel. Maiksi naman ang buhay ni Abel Napakaunti lang. Kung babasahin natin sa Genesis, binanggit ito sa Hebrew kasi isa sa part ng Hebrew is about faith. At yung faith na yon ang pinakamahalaga. Hindi mo magdadrive kasi binanggit lang doon ang mga taong buhay sa pananampalataya. Sila nagtagumpay sa Old Testament. That's faith. Kaya,
kahit basahin natin ang Hebrew 11:1, 11:1. Patype lang ako, wala lang dyan. Sabi dito, faith is a substance of things hoped for. Ano? Ang pananampalataya, ang pinakang substansya ng lahat ng ating kailangan. Ano? Now, faith is the assurance, or the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Yan lahat ng bagay, kapatid, faith pa rin ang pinakamalaga. Hindi tayo pwedeng matrain, hindi tayo pwedeng mabago, hindi pwede tayong maayos, gumandang buhay, nang walang faith. Pag tinignan mo isang tao na, ay, mayaman naman, hindi nga basehan ang sobrang yaman na siya'y successful sa buhay. Kailangan all those things sa kanyang buhay is balansyado. Hindi magandang tingnan sa justice ng timbangan na nakaganon. Pantay lagi. Kailangan lahat. Ang faith ang nagbabalanse ng lahat ng bagay sa buhay. Ang pananampalataya. Kaya yung pananampalataya ang pinakasubstansya. Dito'y assurance o kasiguruhan ng mga bagay na iyong kailangan. No? Ang bagay, pag siya ay mga bagay, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng kayamanan lang. Nandiyan lahat ang wealth, health, at kasama rin ho dyan, lalo na ang spiritual na buhay. No? Sabi ko nga, babalansin mo yung tatlo, pero ang timbangan, dalawa lang ho pag gusto mong balansahin. Pero naging tatlo. Si spiritual ang tunay na nagbabalansin ng lahat ng bagay. Kuha natin. Itong wealth, health, kung wala si spiritual, babagsak lahat yan. Kaya si spiritual ang nagbabalansin ng tatlong yan. At sa pamagitan ni spiritual, yan ho yung faith. Kailangan dyan pumapasok. Pero ang tao, kalimitan is the wealth and health laang. Hindi alam ang faith ay nandun sa spiritual na pamumuhay. Ano? Kaya sabi niya, ng Hebrew, wala may sabi kung sino nagsulat yan eh. Kaya nagsasabi, marami si Pablo. Kasi si Pablo yung isa sa mga apostol na talagang pinag-aralan niya at pinagsaliksikan mabuti ang salita ng Diyos. Ano? Kaya, faith. Sabi, kailangan talaga ngayon ng faith. Ito yung, sa akin kasi, sa King James, substance of things hoped for. Kaya, pag sabi substansya, yun ang pinaka-main, pinakamahalaga. Kaya maraming nabubuhay ay hindi sa pananampalataya. Kailangan mabuhay tayo sa pananampalataya. Kaya nga, ang Diyos ang kailangang unahin, the superior of everything. Yan ang ganun ginawa ni Abel. Ginawa ni Abel, ang Diyos ang superior. Hinanap niya, inalam niya, at itong pananampalataya, kailangan maumpisan niya sa kanyang buhay hanggang sa huli. May mga bako pa sa likod. Pasuyo na nga. Guys, wala lang yung mga ushers na. Okay ha? Kaya yun ang pinakamalaga, mga kapatid. Ha? Na ang pananampalatayang ito, tulad ni Abel. Pag-aralan natin, sa 4 na puntos, sabi ko nga rito, number 1, faith that lasts. Kung bakit hanggang sa huli, patay na si Abel, sumisigaw pa rin pananampalataya. Number 1, we must base our action on the revelation of God. Wow, laki. Matang laki naman. Siya yung gumawa niyan. Kita niyo dyan sa likod? Gagamitan ng ano? Yan. We must base our action on the revelation of God. Basahin muna natin ang Colossians chapter 2, verse 23. Tagalog ba yan? English? Ha? Parehas. O, sige. Colossians 2:23. Nakatype na yun. Akala ko nakatype na. Yan. These rules may seem wise because they required strong devotion. Use anong version nito? Self-denial and severe bodily discipline, but they provide no help in conquering a person's evil desire. Hindi mabuti sa Tagalog. Sa biglang tingin, tila nga nakakabuti ang ganong uri ng pagsamba at ang ganoong pagpapakumbaba at pagpapahirap sa sariling katawan. Ngunit ang mga ito ay hindi nakakapigil sa hilig ng laman. Pag pinag-aralan po natin itong Colossians chapter 2, chapter 2 hanggang mula verse 20 to 23. Ano, kinuha yung verse 23, pinakang-highlights yun eh.
Yan po yung mga bagay, sabi nga ho din ni Pablo, okay naman yan eh. Yung iba, yung mga, hindi makaturan eh, na ating nakagisnan, nasasabihin natin, ay, huwag mo nang gawin yan. At masamang gawin yan dahil hindi ka pagpapalain. Dahil mga ganong bagay. Yung katulad ng iba, pagsasakripisyo, dapat tuwing sabihin natin, kailan lumakad ka ng paluhod, mga ganon. Maraming mga nakaugalian. Ako talaga, sabi ko nga, nagising ako sa katotohanan eh. Araw-araw napasok ako ng simbahan para kunin ko yung panyo ko at ipunas doon sa paa ni Jesus. Araw-araw hindi nasablit yung umaga yun. Kasi nakagisnan ko sa lola ko. Kunin ko yung panyo, dadaan ako ng simbahan. Di pwedeng hindi. Para daw swertehin. Ang daming mga katuruan na, sasabihin, kaya nga iba, kita mo, nauso yung maglagay na kung ano-ano sa tahanan, nakikita sa YouTube, sabi ko, pambira. Yung mga yun, magsuot ng pula para daw sortehin. Ito ang usong kulay ngayon. Hindi ho nakabase sa Biblia yung sinasabi nila. Sinasabi dyan ni Pablo sa Colossians chapter 2 verse 23, ay hindi, nahihirapan lang kayo, pero wala naman talaga kasaysayan yan. Walang basihan. Na ang tunay na basihan ng pagpapala at magandang buhay ay nasa salita ng Diyos. Ayaw nating saligsigin, ayaw nating hanapin, ayaw nating unawain. Naniniwala pa tayo sa sinasabi sa YouTube, sa Facebook, lalo na ngayon. Ano sinabi ng tala, anong numero ang pinakamaganda ngayon? Yun, tinatayaan, hindi pa tumama, naubusan ka pa. Ang daming mga pamahiin, ang daming mga katuruan. Hindi ko siya matatandang bulaan, wala akong inaimik nun. Ayoko, pangit yun. Pag matandang bulaan, hindi maganda yun. Naka-live tayo. Ang mga matatanda ay ating irespeto, mahalin ang mga nanay, ang mga tatay. Mahalin, sila po hindi, yan yung nabiktima din lang sila. Sa ganung mga kasabihan. Nanay, naman na din, Oo, sabi. Wag na magwalis, gabi na, lalabas ang sorte. Balik uli yung basura sa loob. Ay, ang daming langgam. Yari, ba't kayo nalanggam? Sabi, wag alisin. Hindi ko naamo dyan. Kaya, maraming, Kelvin nga, tuturo kahapon eh. Nakaugalian nga naman eh. Talagang kaunting, inumagad ng gamot. Ganun. Hindi nila alam, sanggol pa lang. Gamot na agad. Kawawa. Luto na ang katawan sa gamot. Ay, paano nakinig kay Jane Lloyd? Ingat. Ay, nagwapuhan. Kaya bawat prevention is better than cure. Ay, hindi naman tayo gamot ang sinasabi doon. Pag sabi, prevention is better than cure, hindi doon. Ayusin mo na agad, huwag ka na kumain ng ganito, huwag mo na, ingatan mo sarili mo. Yun ang ibig sabihin. Tayo, doon tayo nakatingin. Kaya bata pa lang, sanggol pa lang, talagang luto na. Kaya merong mga bata ngayon, 12 years old, diabetes na, may sakit. Grabe, dati, 60 years old, bago magkaroon, 50, bago lumabas. Ngayon, 12, 10, meron na. Meron ang last 2 weeks lang namatay yung bata. Atake sa puso, diabetic pa. Grabe. Hindi, Kasi nga, sanggol pa lang, kalalabas pa lang, puro turok na. Parang manok. Simula sa pagkalasisiw, gamot na. Kaya dati, 45 days bago siya, i-harvest. Ngayon, 27 days pwede nang i-harvest. Natimbang na ng 2 kilo. Ganun katindi. Gawa ng puro gamot. Ibig madali nang katayin. Parang tao, madali nang magkasakit. Puro gamot. Pinakikita mabuti, kapatid, tayo naniniwala sa mga ganun, pero hindi tayo maniwala ang Diyos ang dakilang manggagamot. Amen? Kaya nga pag tayo pinanalangin natin sa bawat lahat at sugat na tinanggap ni Jesus, tayo ganap na magaling na. Manampalataya, maniwala ka na siya talaga totoong nagpapagaling. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hello? Pero tayo hindi makapaniwala, hindi tayo makaalis doon. Hanggang ngayon, ay namamana pa. Bakit ka may sakit? Nako, yung lola ko kasi ganito, nanay ko nakamatay ng ganun. Kaya alam mo, namamana pa. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa isip mo at nakaristro sa isip mo na ang sakit ay namamana. Hindi ho namamana ang sakit. Layo sinasabi ito. Scientifico, kaya ho yung nagkasakit ka at parehas ng iyong lola o ng iyong nanay, kung sino nag-alaga sa iyo, yun din yung sakit na mararanasan mo. Hindi ho namana. Ang tawag namin yan ay hindi hereditary, dietary.
Kasi yung nag-alaga sa iyo, kung anong kain niya at gawa niya, yun din ang kain mo. Same. Walang pagbabago. Para yung mga anak ko, ako mahilig din noon sa karning sa pata. Hindi ko patapik-tapik, talagang pata. Ako hindi pwedeng di ko order. Tuwing Lunes, darating yan, magang-maga. Boss, katay ako ha. O sige, akin lang dyan. Una ha, una. Ayoko sa hulihan, una. Sama mo na yung, ano rito, yung puro laman. 1 kilo yun, hindi sasablay yun. At yung atay, sabi ko. Yun agad. Ay, boss, ulo, sa biyernes yun. Alam mo naman, biyernes ang ulo. Para Sabado for the boys. Kasama ng pata uli doon. Linggo-linggo yun, di nasablay yun. Eh, si Jester, nung bata pa yan, ang hilig noon. Kaya yun, umabroad, ganun pa rin. Pagbalik, ganun pa rin, di nawawala. Eh, hilig niya eh. Kaya yung mga anak, ganun pa rin. Kaya kung ano, ang tawag doon, dietary. Hindi ho hereditary. Walang hereditaryong sakit. Ano po? Ay nalagay sa isip mo. Nalagay yan ng magulang. Lahat, doktor, lahat. Hereditary. Wala po. Dietary. Ano? At yung isa naman, yung ating inaano nga sa deliverance, siyempre kung sino daw pinakamahal nung namatay, ano? Ay doon napasok. Pag di siya nakapasok ng langit, di niya kinilala si Lord, doon napasok sa pinakamahal. O sa kinagagalitan naman. Dalawa lang yun. Kaya kung ano sakit na yung kinamatay, pagpasok doon sa isang tao, yun din ang sakit niya. Same. Eh, siyempre, ganun papasok sa pinakamahal. Sa inalagaan niya. Kaya pareha sila ng sakit. Kaya wala siyang hereditary. Okay po? Kaya pinapaunawa natin. Kaya ito ho ay mga kasabihan, mga itinuro ng tao, na daladala natin, na naniniwala tayo, doon tayo na nadadali. Si Abel, sabi nga, hindi niya ito ginawa. He must base our action on the revelation of God. Kailangan doon ka sa ano ng Diyos. Ano sinasabi ng salita ng Diyos. Ano? Si Cain kasi ay nakinig siya nabuhay sa mundo na kung saan doon sa pananampalataya ng mundo. Si Abel nabuhay sa mundo pero hinanap niya ano ang gusto ng Diyos. Magkaiba sila ng buhay. Kaya si Cain hindi kinaligdan ng Diyos kasi maling pananampalataya ang kanyang pinanghawakan. Pero si Abel, pananampalataya, buhat sa Diyos. Kaya kinaligdan siya ng Diyos. Amen? Kaya, pinag-aaralan po natin mabuti. Gusto kong ituro sa inyo about the faith. Kaya sabi ko, laging tinuturo, faith, same pronunciation, but different spelling and meaning. Ang faith ni Abel is F-A-I-T-H. Ang faith ni Cain is F-A-T-H. At siya nagbenta muna, at pag nung may kami, saan niyo binigay kay Lord? Okay ba ha? Kaya, kailangan based in the revelation of God. No, guys, sa Kanya. Number 2, true obedience and faith are never part, however, they are distinguished in thought. Ano? Sabi ng Romans chapter, liit naman ay, talaga, Romans chapter 5, chapter 1 verse 5. Through Christ, God has given us the privilege and authority as apostles to tell Gentiles everywhere that God has done for them, so that they will believe and obey Him, bringing glory to His name. Ano? May Tagalog version yan. Tingnan, yan mo na. Sa pamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol, alang-alang kay Kristo, upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kaya mahalaga, ano ho? Ang sabi nga, true obedience and faith are never apart. However, they are distinguished in thought. Kailangan talaga yung meron talagang magtuturo, mag-guide. Ano? Kasi ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi pwedeng, siguro si Cain ay laging nasa labas ng bahay, hindi nakipag-uusap sa magulang. Naniniwala doon sa barkada, mahilig magmarites, marisol, nandun lagi sa labas. Si Abel ay nakafocus siya, pag-guide, nagbigay ng panahon para makilala niya, at hindi niya pwedeng maunawa kung wala ang instruction ng magulang. Diba sabi ng Ephesians, ang magulang ay ang nanay at tatay ating talagang
i-honor, ano? Pag ibig sabihin, tayo magkaroon ng tamang pagsunod sa ating magulang. Kung ang iyong magulang na pisikal wala din sa tamang landas, ano? Patungo sa pagpapakilala ng Panginoong Hesukristo, talaga kailangan hanapin. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8, verse 31 to 32, katotohanan, pag ito inyong nasumpungan, ito magpapalaya sa inyo. Kaya sabi ni Pablo kahit mahal ang karunungan, inyo itong bilhin. Kailangan nyo hanapin ang katotohanan para tayo makalaya. No? Mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong spiritual parents sa buhay. Kaya kung tayo ay ang hinahanap natin ay yung gusto mo magtuturo sa iyo dahil ito ang patungo doon sa dati mo pa rin gusto, wala kang spiritual parents. Kasi tandaan nyo yung gusto ng laman natin, kasi nabuhay tayo sa mundo, yan pa rin ang gusto mo. Kaya ang hanapin mo talaga ay yung mga bagay na magpapaturo ka doon sa mga bagay na talagang alam mong hindi ka pa pumapasok sa spiritual na buhay. Kailangan yun ang iyong makakuha. Parang ganito nakita niyo yung, kasi mahilig ako manood ng movie nun yung mga Chinese movie, no? Yung karatihan lagi. Kasi kahit si Jackie Chan, yung Karate Kid, lahat sila is vengeance, gusto na maghiganti. Lagi gusto na maghiganti lagi kasi sila'y kawawang-kawawa. Makakakuha sila ng teacher nila, hanap sila. Ngayon teacher, kapag hindi ka tuturuan, hanggat hindi mo na naayos yung iyong karakter. Pag hanggang ngayon sa puso't isip mo'y paghihigante, hindi ka niya tuturuan. Ang kailangan mo, wala sa iyong galit. Kasi hindi niya pwedeng ibigay yung kaalaman kung ikipuno ng galit. Kasi una, hindi ka magtatagumpay kasi walang taong punong-puno ng galit na magtatagumpay. Yan kasi hindi ko panoodin noon, bata pa. Ang laging lesson doon, sa huli, para magtagumpay ka, wala kang sama ng loob. Kailangan punong-puno ka ng saya sa puso. No? Yung kalagan dito, kapag ikaw, kasi yung gusto magpaturo kasi, ay ang purpose ay galit pang sariling kapakanan, hindi ka naghahanap ng guro. Kasi totoong guro o totoong nag-guide sa iyo at magulang mo, ito yung mga ayaw mo. Ano? Kaya pag ikaw yung gusto mo, ang ginagawa mo, at yun na hinahanap mo para mag-guide sa iyo, kasi itong gusto mo, kasi hindi labag sa iyong damdamin, kapatid, yan pa rin yung flesh mo, yan pa rin yung gusto mo. O, nakukuha nyo Kasi ang spiritual, walang humahanap sa spiritual na buhay. Ang tao, ang lahat na hinahanap ay power, authority, wealth. Yung nasa mundo lahat. Pero never na maghanap sila about the godly ways. Kalimitan, ungodly ways ang hinahanap nila. Mataas ang porsyento, hindi ko sinabing lahat ng tao. Pero mataas ang porsyento, ungodly. Pag inano mo yung iyong pagkatao, ay lumalabas ay 99% ungodly. At 1% lang yung nag-aanap ng godly ways. Totoo yan. Kaya lang lumalakas yan kung meron ka ng magulang na nag-train sa iyo sa godly ways. Yung 1% uti-uting lumalaki dahil nabuhay ang iyong spiritual. At doon, pinapag-guide mo. Sino rito na nakakilala kay Jesus, pagkatas pag-attend mo, masayang-masaya ka na at hanggang ngayon, pasaya ka? Meron? Meron ba? Kasi hindi ko naranasan yan, buti ka. Ako, nung nakakilala kay Kristo, pasaya. Bumagsak huli yan. Pero nung ito'y inintindi ko, na dapat pala meron talaga akong sunding magulang upang ako'y makarating kay Jesus na mag-guide sa akin, tinanggap ko kahit mahirap. Sabi ko nga po siya, nakakatulog ako, parang ayoko na. Sabi ko nga kay Mishi, gawa natin ang paraan, hindi makarating si Mami Nils. Pero sabi, ganyan. Talagang ako'y napapagod na ayoko na Ang dami kong palusot sa buhay. Pero naintindihan ko, hindi pwede pala. Ang isang kabayo, sabi na, nabasa ko ron, pag wala pala itong renda, ay magwa-wild, kahit saan pupunta. Walang hinete, ay takbo-takbo kahit saan.
Kailangan meron nag-guide sa kanya. Kaya nung nabasa kong Psalms 23 verse 1, naku, kailangan pala meron akong pastol. Hindi pala pwedeng wala. Hindi pala sarili ko dapat ang pastol ko, hindi pwede. Meron dapat akong pastol. Susundin ko talaga. Kahit mahirap. Kasi pag wala at ayaw mo, you are wild. Ang ginawa ko yun. No? Kasi yung faith, hindi mabubuo. Subukan mong pumunta sa tabing dagat. Tabunan mo yung sarili mo. Kung may itago mo lahat, mula ulo hanggang paa. Maghuhukay ka. Tatabunan mo. Paano mo tatabunan ng kompleto hanggang ibabaw? Siguro hanggang dito malalagyan mo. Ay paglabas ng kamay mo, kukunin mo. Paano pa itatabo? Wala, hindi pwede, kapatid. Kailangan meron magtabon sa iyo na iba. Means, kailangan may mag-guide sa iyo. It's your decision. Kailangan yung thought mabago, maayos. Ipababasag mo yan. Hindi mo pwedeng, Lord, basagin mo ako. Mayroon ako nag-guide sa akin si Lord. No, hindi pwede, kapatid. Imposible yun. Wala akong mangyayaring ganun. Meron pa rin tao na mag-guide sa iyo at gagamitin ng Diyos about the spiritual life. Amen? Ano ko po ito? Kasi mahalaga ho. Kasi nasa ano tayo. Pasensya ho. Equipping tayo ang topic natin sa buong month na ito. Kasi unang linggo pa lang, sabi ko, gusto ko na maging maintindihan natin. Faith is very important. Okay? Kaya ho, yung pagsunod natin, hindi tayo pwedeng makasunod. Hindi tayo pwedeng magawa natin to. Hindi pwedeng lumalim to hanggat walang mag-guide sa iyo. Oh, subukan yung train. Ang driver ay nasa likod. Nakakita na kayo ng train na ang driver nasa likod. Meron na. Nakakita ko, kaso dalawa sila eh. Yung isa, pares kasi may ano, pero nasa likod. Ang totoo, wala. Lahat ng train, pag mag-drive, nasa unan lagi. No? Kasi kailangan siya yung hihila ng cabin. Pag nasa likod ng driver at itutulak yung cabin, naku, napakahirap. No? Hindi ho pwede. Kailangan meron ka talagang driver. Hindi pwede sabihin si Jesus ang driver ng buhay ko, pero ayaw magpahawak sa tao, it's impossible. Meron dapat taong pagbibigyan ka ng trust, anumang mangyari, bibigay mo lahat ito hanggang dulo. Up to the last. Amen? Hello? Para hindi tayo mag-wild at hindi tayo tumakbo kung saan man. Amen? And number 3, we should have a willing mind to always give our best to God in all our substance. Kailangan meron kang willing mind para ibigay ang lahat, yung the best para kay Lord. No? Ano sabi ng 2 Corinthians 8:12? Sa Tagalog mo na yan, diretso na tayo. Ibang version yung English eh. Yan. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi niya kaya. Tandaan nyo ha? Kaya kailangan pala talaga yung totoo, maayos, bukal sa kalooban. Kaya kung tutulong ka, dapat hindi ka napipilitan. Kailangan totoo, pure heart. Sa isip mo talagang ito'y willing ang iyong isip. Hindi napipilitan. Kasi faith, ang pananampalataya ay hindi ito sa kapilitan. Ang pananampalataya, ito'y bukal sa iyong kalooban, manggagaling sa iyo. No? Nandito sa iyo talagang ito yung saya mo, ito yung gagawin mo. Yung bang umpisa pa lang talagang hindi ka pwedeng parang persahan. No? Kailangan meron kang tinatawag na willing mind and willing heart or willing talaga vessel mo talagang start mo talaga pag sinabi, Lord, let your will be done. Handa mo talaga. Ano man yan. Tutuloy-tuloy mo yan. May obstacle man yan, may crooked ways, anumang nakaharang yan, tuloy. Diretso. Bakit? Kasi gusto mong tumaas ang iyong pananampalataya. The faith. That's godly faith. Okay? Not ungodly faith. Okay? Kaya kailangan maayos, magkaroon ng pundasyon, yung saya ng iyong paglilingkod. Totoo lang, pag ang tao, ang isang Kristiyano, ay talagang ang pananampalataya ay kulang,
hindi ka ganun kasaya. No? Ang saya ng iyong kasiyahan ay sa mundo. Pag nawala yung saya sa mundo, sobrang lungkot mo. Pero ungodly faith, kapatid, na tuloy-tuloy, kahit mawala ang lahat, sobrang saya mo kay Jesus. Kasi kita mo ang pagkilos ng kamay ng Diyos. Malabong pabayaan tayo ng Diyos. Sabi ko nga lagi sinasabi ko, tayo mabubuhay, may pananampalataya tayo sa Panginoon, mabubuhay tayo sa pabor ng Diyos. Makikita mo yung grabing favor ni Lord. Lagi ko sinasabi ko sa inyo, ipakikita ng Diyos sa huling panahon ng kaibahan ng naglilingkod sa hindi. Kaya nga binabasa amin, this is the time, ito yung panahon ng seryosuhan na, ng totoong paghahanap kay Lord. Seryosuhang paglilingkod sa Diyos. Kasi ito yung panahon na makikita mo, ipakikita ng Diyos talagang difference na naglilingkod sa hindi. Kaya J1 people, kaya ako tinuturo ito, ay para magkaroon tayo ng willing heart, willing mind. Para, sabi nga rito, always give our best to God in all our substance. Lahat ito. Talaga lahat ng gagawin mo, the best para kay Lord. At sabi nga ni David, walang kalugihan ang maglingkod sa Diyos. Kasi mula bata siya at nagkaisip hanggang siya tumanda, wala siya nakitang pinabayaan ng Diyos na naglingkod sa Kanya. No? Hindi ko sinabi magpastor tayo lahat. Merong kanya-kanya kakayahan. Pero hindi nawawala at hindi nababawasan ang iyong puso at isip na mahalin at unahin ng Diyos. Hindi mo siya ginawang ikalwa kahit kailan. At hindi mo tinangka na mag-isip na ibalik ang sarili mo sa makamunduli. Never. Ang iniisip mo lagi, ano pa kayang masarap at mapasaya kong Diyos? Ano pa kaya ang kailangan kong gawin? Para hindi mo sinasabi itaas ang pananampalataya at ang paglingkod. Ang iniisip mo lagi, ano kaya ang magawa ko para mas mapasaya ko pa ang Diyos? Tama? Yun. That's faith. Amen? At hindi tayo kailanman mainggit sa nangyayari sa mundo. Ang magandang ginagawa ng demonyo sa mga tao sa mundo. Dahil hindi ko kaingitan. Bakit? Ako'y naniniwala, mas maganda pa lang kayang gawin ng Diyos kaysa kayang gawin ng demonyo. Amen? Hello? Walang magagawa pa rin noon. Di kayang pantayan. Kahit pagandahan ni Satanas at pagalingin ng tao, pagawin. Nasabi ko nga, kahit lumilipad na ang jeep, ang tricycle, lumilipad na, kahit pa, wala pa rin magagawa sa kayang gawin ng Diyos. Amen? Para pangatin ang Diyos na buhay. Ito lang. Yan lagi yung nakabatay sa akin. Kung meron mang napakagandang pinakikita ang mundo, ako'y masayang-masaya. Bakit? Hindi dahil sa pinakikita niya. Masaya ako dahil may gagawin na naman Diyos na mas the best at matinding himala sa buhay natin. Amen? Pero pag ikaw ay namangha na doon sa mga tao yan, ay kung basahin mo si Elon Musk, talaga matindi ito Sipin mo, nagbebenta na ngayon ng lupa sa ibang planeta. At meron na siyang biyahe na gagawin sa sakyan, papunta doon. Kaya kilala siya ang isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Pero kung kaanin ko yun, sabi ko, wala na. Sabi ko, mas masarap pa rin anak kay Lord kasi pinakamayaman pa rin sa buong mundo ang totoong naglilingkod sa Diyos. Kasi siya, hanggang kaya niyang ibenta, hanggang iba-ibang planeta lang. Tayo, ang binebenta natin ay lupa sa kalangitan. Pero, ang kagandahan to, walang bayad. Libre. Tanggapin mo lang si Jesus, mayroon ka ng sariling tahanan sa langit. Amen? Yun ang kasarapan. Si Elon Musk, magkano? Pambira. Pamasahe pa lang. $1 million na. Para i-trip ka lang doon sa kanyang ibebenta. Tindi. Pero ako hindi nahanga sa kanya. Kasi hanggang doon lang kanya ibenta. May bayad pa. Amen? Pero si Lord, pag naintindihan mo, ikaw ay kanyang tagapagbenta. Pero ang totoo, ang binebenta mo, walang bayad. Pero binabayaran ka ng Diyos sa bawat taong mananampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya sabi ko, iba pa rin si Lord. Pag inintindi mo, the best pa rin. Kaya masarap po na yung faith natin mas lumalalim pa. Mas naintindihan natin si Lord. Kasi kung hindi, at ang pinalalalim mo ay yung matinding kaunawan ng mundo, sa dulo, kapatid, mararanasan mo ang kasiyahan ng mundo, pero hindi kasiyahan na kay Lord. Batid meron pang isang bakante rito, Calvin.
Dito, kalapit ni kay Pando. Okay? That's number 3. Kailangan meron kang willingness. Ang iyong kaisipan, ang iyong puso, gustong-gusto mo talaga. Ano? Kasi kung hindi mabibuild ang faith. Sabi ko nga sa inyo, mahirap i-build ang faith. Hindi basta-basta. Okay? And number 4, last. In all our faithful exercise, Christ must be at the center of it all. Kailangan, sa iyong ginagawang pang-araw-araw na buhay na exercise mo, iyong spiritual, make it sure na si Christ ang center. Ba't kulang ng N yan? Center yan, ha? Typographical error. Center of it all. Okay? Kailangan siyang sentro ng iyong buhay. Tandaan nyo, lagi ko itong tinuturo sa amin ni Doc Jing, at totoo naman. Kaya si Christ ang center, nung Old Testament, inaantay ng mga Old Testament people ang tagapagligtas. At tayo mga New Testament people, hindi tayo nag-aantay ng kaligtasan. Nakalingon tayo sa tagapagligtas. Kaya si Christ ang center ng buong mundo. Hindi nyo. Kaya ang Golgotha ay pinakamataas na lugar na pinagpakuan sa Kanya. At yun ang pinakang yung pagiging sentro ng ating buhay ay si Christ. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 21, Philippians 1:21. Sapagkat para sa akin, sabi ni Pablo, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakikinabangan. Kaya kung magiging buhay natin ay si Kristo, pakikinamatay, pakinabang. Pero pag ang buhay mo ay hindi ang sentro ay si Kristo, ang kamatayan mo ay baliwala, kapahamakan. No? May pakinabang tayo kapag si Christ ang sentro ng buhay mo. Sa araw-araw, siya ang pinakamahalaga. Sabi ko nga sa inyo, pag umorder kayo ng sinigang na baboy at dumating, puro gulay, sabi niyo, nasa ang baboy? Meron po yan nakalahok. Nasaan nga? Ayun po yung pork cubes. Hindi ka papayag. Hindi mo babayaran yan. Tama? Kahit pa sabihin pork cubes yan. Kailangan nandun yung laman. Tanggalin mo ng gulay, basta may laman. Kaya sentro doon, sa buhay mo, dapat si Christ. Mawala ang lahat, matitira si Kristo. Pero pag lahat ay natanggal, wala si Kristo, tapos, yun ang hindi sentro si Christ sa buhay mo. Kaya sabi ito ni Pablo, dapat nabubuhay tayo kay Kristo upang ang aking kamatayan ay pakinabang. Kasi bakit? Pag ikinabuhay kay Kristo, walang katapusan pag-iistoryahan ka upang ang mga tao ay magpatuloy kay Kristo. Pero pag ikaw ay nabuhay nang hindi si Kristo ang sentro, pag namatay ka, baliwala na yan. Wala nang halaga ho yan. Totoo. Kahit ito, kilalang kilala, di ba? Si Mother Teresa. Siya ay naglingkod kay Jesus. Tuwing babanggitin niya kanyang pag binabasa ko, about Christ. Tumulong ka, hindi dahil meron ka, ginagawa ko ito dahil kay Kristo. Siya nga naman. Nabubuhay sila dahil kay Kristo. Kaya laging example, kahit sila ay Catholic, ina-example din siya. Bakit? Kasi siya'y naglingkod, hindi sa simbahan, hindi sa tao, kundi kay Kristo. Iniwanan niya ang kanyang future dahil kay Kristo. Minahal niya ang tao dahil kay Kristo. Naging sentro ng buhay niya si Kristo. Hello? Hello? Kailangan maging buhay natin si Kristo, kapatid. Kapag ginawa mo ito sa buhay mo, siya ang sentro ng buhay mo, in the very start ng iyong pagkabata, lahat, si Christ, kapatid, imposible na ikay pabayaan ng Diyos. Kaya hanggang kamatayan, sabi ko nga, ang buhay mo ay maging pag-uusapan. Bakit? Because of Christ. Hindi mawawala yan. Kaya nga si Abel hanggang ngayon, pinag-uusapan. Kasi ang sentro ng buhay niya ay ang Diyos. Hindi ka din Cain. No? Si Abel ay talagang siya ay nabuhay sa Diyos lang talaga.
itinalaga niya ang kanyang buhay. Kahit di siya pastor. No? Hinawa niya ito na makabuluhan ang buhay niya kay Kristo. Sa Diyos mismo. Kaya ano man yung ginagawa daw natin, sabi ni Pablo, ipagpasalamat mo lagi. Ano man yung ginagawa mo, kailangan talaga ang Diyos ang sentro ng iyong buhay. Upang ang kamatayan natin ay may kabuluhan. Kaya napakalaga, kapatid, ang pananampalataya. Ano? Hanggang dulo, hanggang kamatayan, ang pananampalataya ay may iwan sa mundo dahil nabuhay ka kay Kristo. Kaya ho, sabi ng Roma, chapter 15, verse 4, sabi rito, anumang naiisulat noon ay isinusulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkaroon tayo ng pag-asa. Kaya sabi ho dito ni Pablo, ano man daw ang naiisulat noon, ay isinusulat para sa ating ikatututo. Kung ano man yung scripture na inilagay ng Diyos, na ang sentro ng scripture ay si Kristo, ginawa ito ng mga manunulat upang matuto tayo at may ayos. Sabi ng Hebrew chapter 4, verse 12, basahin nga natin kahit sa English. Ano daw ang scripture? Hebrew 4:12. Kahit sa English. Hindi ko lang na ipa-dagdagan. Ko lang na ano eh. Ito'y napakalaga. Kasi alam natin, the center of the Bible ay si Christ. Walang iba. Simula umpisa hanggang dulo, si Kristo yan. Kaya sabi, NIV, for the Word of God is living and active. Ang salita ng Diyos ay buhay at kumikilos. Sharper than any double-edged sword. Mas matalas pa sa tigkabili talim. Ano? It penetrates even the dividing soul and spirit. Yung ating kaluluwa at espiritu, kaya niyang paghiwalayin. Ano? Joint and marrows. Yung mismong utak ng buto. It judges the thought and attitudes of the heart. Nagpe-penetrate hanggang isip at puso mo. Natataros. Ibig sabihin, nalalaman niya. Kaya walang pwedeng ilihim sa Panginoon. At ang salitang ito ay pumapasok hanggang kaibuturan ng ating yung utak mismo ng buto. Hanggang doon. Kaya, napakatindihon ang salita ng Diyos. Kaya kung ito'y atin hong uunawain, maging sentro ng buhay natin, kapatid, magiging madali at masarap. Bakit to? Sipin nyo, magdi-divide ng soul and spirit. Napakahirap po nun, sakit nun. Lalo na yung utak ng buto, papapasukin. Masarap ba kinukuha ng ano sa buto? Di ba? Hindi. No? Ibang klase, pag may buto na nagkasakit sa iyo, wala na, babagsak ka. Yung utak ng buto, pag nawala dun, hindi ka na makakatayo. Manghihina ka. Kapatid, ganun katindi ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kaya niyang papasukin hanggang kalubloban. Kaya sabi ko nga sa iyo, pag ang salita ng Diyos ay nag-penetrate sa isip at sa puso mo, hanggang buong katawan mo, anuman ang problema ng mundo, anumang hirap ng mundo, anuman daw po yung sakit at dumating sa mundo, hindi ho papasok sa atin tatalab. Bakit? Ang salita ng Diyos ang mismo magbibigay ng proteksyon sa buhay natin. Hello? Kaya yung faith, yun yung salita na kailangan natin gawin, sundin. Ano? Kaya kung hindi, at sabi ko nga, ang faith natin ay nandun pa rin sa takbo ng mundo, nandito pa sa gano'n, paniniwalang ganito. Ako, pagdating sa paniwala, ang dami ko rin paniwalang ganyan. No? Pero, nung naintindihan ko ang salita ng Diyos, talaga masarap paniwalaan, ay ang salita lang ng Diyos itself. Siya lang, at yun lang kung ilagay natin sa ating puso at isip. At doon makikita mo. No? Baka hanggang ngayon pa rin kayo ay nag-aniwala na, anong sorting numero? Ang pinanganak ka sa ganito. Ang dami mga nalabas ngayon sa ano eh. O mga pinanganak ng 1970, ganito. Sabi po, bihira. Kaya pala daming nalulokong tao eh. Tuloy-tuloy yung mga yan. Hindi. Pakinggan mo susunod, ang 1969, naku, lahat kayo niloko. Ano? Hindi yan, ano. Binubuo yung faith mo ng FATE sa palaran. Pero ang Biblia, pag nilagay mo sa puso mo, ang salita ng Diyos, sa isip mo, nilakaran mo, ipinamuhay mo, sabi ng Joshua 1:8, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Parapatin ang Diyos sa buhay. Ha? Batid ha?
Kaya, ko like nung faith sa atin. Sabi ko nga dito, how does His faith manifest itself in your life today as you continue to grow in the knowledge of God? Paano ba tayo ngayon? Ha? Paano daw nagmamanifest sa ating sarili ngayon na nagpapatuloy bang pananampalataya para mag-grow? At tayo ba'y patuloy na nag-aaral, lumalawak ang kaalaman para kay Kristo? Kailangan patuloy, go-grow. So, amen? Kaya, napakasarap po. Sabi ko nga, na ang sarap talagang aralin. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, ako'y talagang sabi ko, pag-aaral ng salita, pagsasaliksik, ay talaga ako'y kahit ako noon. Talagang 2001 ay talagang, parang malabo, ang hirap. Sabi ko na, tapos na ako sa pag-aaral, di ko na kaya, ako magtatrabaho na lang. Pero nung narinig ko talaga, nung binasa ko talaga yung kay Einstein, ang tao pa lang tumitigil ng pag-aaral ay nagsisimula ng maghukay ng kanyang kamatayan. Sige ba, ayoko pa mamatay. Yung pa rin kailangan magtuloy ka, aral. Kaya in-encourage yung sarili ko, basa ako, aral ako, tuloy, hinanap ko si Kristo, sinaliksik ko, at nakakatuwa. Habang nag-aaral kay Kristo, dumadami ang kaalaman, karunungan, nadadala ako saan. At doon, nagkakaroon ng paglago sa buhay, pananampalataya. Amen? Hanggang nakita ko siyang araw, buhay ko, pastor na pala ako. Nalagay ako ng kusya. No? Hindi ako, inilalagay. Na-appoint. Yun nga lang, talagang daming nag-iinggit. Hanggang main, lahat. Pero sabi ko, okay lang. Kasi Diyos ang naglalagay. Hindi ko ito kinuha ng aking kagustuhang sarili, hindi ginusto ng Diyos. Dahil hinahanap ko siya. Okay? Kaya pag hinanap mo siya, alam ng Diyos kung anong the best para sa iyo. Amen? Kaya this morning, brother and sister in Christ, ang pananampalatayang binigay sa atin upang maunawa natin sa pamagitan ni Abel, ay atin po itong patuloy na, kaya huwag tayo maniniwala sa mga sabi-sabi, no? Sa mga katuruan ng tao. Kunin natin ito basihan sa salita ng Diyos. Revelation from the Lord. At yung pagsunod natin, huwag tayong aalis at tuloy-tuloy na merong magme-mentor sa iyo. Pag nawalan magme-mentor sa iyo, ako magsasabi sa iyo, tormentor ang aabutin mo. Pag ikaw, mas magaling ka pa sa mentor mo, ako'y wala nakitang yung kabayo nasa likod, yung hinete nasa unahan. May hinete ba sa unahan? Wala. Magaling ka pa sa iyong Gusto mo ikaw magpapasunod, wala. At sabi ng kabayo, ikaw tumakbo, akong sasakay. Walang ganun. Ikaw ang ahampasin, ikaw ang tuturuan, ikaw ang lahat. Di ba? Wala akong nakita sa karera noon. Nung nag-champion, tinaas ang kamay ng kabayo. Hindi, yung hinete, tinaas. Yung kabayo, wala lang. Ang hirap na hirap ng kabayo. Ganun talaga. Kasi, pero ang benepisyo at ng lahat, ikaw ang magtatagumpay para sa iyo. Isasamahan ka lang ng Diyos. Amen? At kailangan talaga willing ang iyong puso, ang iyong isip na gawin ang lahat ng ito. Willing, yung willingness. Tumulong ka, gawin mo ito, masaya ka, willing. Bubuo ang faith mo doon. No? Nandoon na talagang kailangan si Kristo ang sentro ng iyong buhay. Amen? Huwag kang papayag na medyo lumilisad. Kung siya, parang siya yung tagapagsentro namin ng aming, kasi isa kong hilig din ng high school ay ang mamaril sa bundok. No? Kaya si Mang Leon sa Lucena, tagapagsentro namin ng scope namin. Nadaling ko doon, ay, hindi na hunaan Sige, iwanan mo na dyan. Anong galing magsentro nga naman ng taong yun? Galing. Galing pating bumaril. Hanga ako doon. At doon ay tagapagsentro namin yun. Wala, patay na Pero, nakatuwa Pag talagang may scope ka, ay wala bullseye talaga. Sentro lang yung pinakang, sisilipin mo. Sure ball talaga. No? Kapatid maging sentro si Christ ng iyong buhay. Para bawat gagawin mo, bawat planuhin mo, sure ball, tiyak magtatagumpay tayo. Amen? Tayo tumayo.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh God, Almighty. Hallelujah. All I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me. All I am is devoted to you. Oh, how could I not be moved to be with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will see. This is My cry, my desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. Sige, this is our cry. Ito lang ang nais natin na si Kristo, mabuhay tayo kay Kristo, maging pinakamahalaga sa buhay natin ay si Jesus. Sa umagang ito, anuman yung na napakahirap sa atin, kay Kristo, ito'y napakadali lang. Yes, brother and sister in Christ, lalo sa mga nanonood sa oras na ito, faith is very important in our lives. Without faith, in Hebrew 11:6, without faith, we cannot please God. Cannot please us. Hindi kailanman malulugod ang Diyos sa taong walang pananampalataya sa Kanya. Hindi pwedeng ang pananampalataya sa Diyos ay meron ka ring pananampalataya sa mundo. If you have faith in God, it's only in God. Kaya sa oras na ito, sa bawat isa ng kanyang puso at isip ay ibinigay kay Jesus upang isubmit at sumunod at manampalataya. This morning, patuloy maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay. Lord, let your hand put in their heart right now. Patuloy na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ikaw ang Diyos na nalugod kay Abel. Ikaw ang Diyos na nagpala kay Abel. Bagamat kinuha at kinitil ang kanyang buhay ng kanyang kapatid, pero hanggang ngayon, ang buhay ay nagbibigay ng malaking pagpapala sa maraming tao para sundan at unawain ng maraming bata na si Abel ang kinalugdan ng Diyos. Lord, hayaan mo po, tulad na sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 1, verse 21, na kami mabubuhay kay Kristo at ang aming kamatayan ay pakinabang. Lord, bawat isang lalaki at babae at nakinig ng salita mo, isikin mo ito sa kanilang puso at isipan na mula ngayon, sila'y magkakaroon ng pananampalataya kay Kristo at susunod upang maglingkod sa iyo. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ay kanilang maranasan. Magbabago ng buhay nila. Magkakaroon ng tamang pag-aayos, pagsunod, Panginoon, pananampalataya
paniniwala, at nandun, Panginoon, grabing paglago ng espiritual na buhay. Kasama ang pagpapalang pisikal, wala sakit karamdaman, even, Lord, ang pagpapalang financial, lahat ng pabor ng langit, pabor ng mga tao sa lupa ay maranasan nila dahil sa kapangyarihan mo, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Patuloy kang kumuha, patuloy kang gumawa ng mga bagay sa buhay nila nang hindi pa nila nakikita at maranasan. This is my cry, my one desire, to be where you are, Lord, now and forever, more than a song. My one desire is to be with you, to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever, more than a song. My one desire is to be with you, to be with you, Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Kami po ay mabubuhay sa iyo at mamamatay ay sa iyo, Panginoon. Kung paano mo binigay ang buhay mo para sa amin, Lord, ngayon, tinatalaga namin para maging iyo kami. Kami, ingatan, ilayo sa kapahamakan, at ikaw po, Diyos, ay patuloy mataas sa buhay namin. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako sa pagbibigay. Sino po sa atin ang pinagpala? Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Basahin po natin ang Lucas 6:38. Sabi po dito, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Ano po? Napakaganda po ng salitang ito. Sabi nga po, magbigay tayo. Ano po yung ibibigay natin? Dapat po tayo magbibigay ng totoo, bukal sa ating kalooban. Bakit po? Dahil napakasarap po ng pangako, napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Kung tayo magbibigay, tayo ay bibigyan din ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ano po yung pagpapalang ibibigay sa atin ng Panginoon? Ano po, na talagang kung titingnan natin na pagpala tayo nagbigay, higit yung ating makakamtan, higit yung ating marireceive mula sa ating Ama na nagbigay buhay sa atin. Ano po, kaya sa oras na ito po, atin pong itaas ang ating mga handog para ating ipanalangin. Yes, Father God in heaven, maraming salamat po sa bawat kaloob na ito na ipagkakaloob ng bawat isa sa amin. Nawa ito, O Diyos, ay maging mabuting samyo, mahalimuyak na samyo, O Panginoon, sa iyong trono, O Panginoon, at patuloy na mararanasan ng bawat isang tapat at na nagkaloob ng mga pagpapalang ito, yung masaganang pagpapala na iyong ibibigay sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat. Patuloy po, O Diyos, na ang mga salaping ito ay magagamit sa ubasan sa gawaing ito, O Panginoon, ng Jesus the Anointed One, upang patuloy na marami pa ang maabot, mahayon, O Panginoon, ng masaganang pagpapalang ito. Lord, maraming salamat sa iyo po ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ang bawat isa po magbigay.
Hey, wala mong baguhan pong i-welcome, ano? Ushers? Wala. Sa ushers. Nasa chairman ng usher. Wala. Wala mong baguhan, i-welcome. Okay, dadako tayo sa kasunod na gawain. Ang Santa Cena. Ang Santa Cena po ay ang pakalaga, ay ulit. Hindi po ito isang gawain na ritual sa buhay natin. Ito po ay gawain na kung saan ay kasama ho ito sa isang service o sa isang pagsamba o isang misa. Ito ay, yung kayo mga nasa live, ay muha kayo ng tinapay o juice. Nakalagay kasi din sa yung bread, yung parang sa ikubus na yun yung pinagpirapirasyo. Tapos wine. Ang wine naman nun ay yung ubas na hindi ho nakakalasing. Kaya grape juice. Ito po'y bilang dugo ng Panginoong Hesus at ang tinapay bilang katawan ni Jesucristo. May bago ba? Hindi mo pa inaari. Sige, atin mo na i-welcome. Pasama muna sa bahay. Yung first time lang ha, yung ngayon pa lang nakarating eh. Huwag kang mag-alala ito, hindi ka namin yan ito. Natakot pati. Biglaan nyo kasing inano eh. Ayos sa inyo, sasamahan nyo lang. Pinsan nga, ito yung pinsan ano? Pinsan mo? Ang pangalan ito? Juwan? Glass? Baso? Ayos ka, Juwan Glass. Talaga ba? Black America. Okay, sige. At yung, welcome sa J1 dito ka. Alam ka sa kanila pa. Makita yung kapugihan mo. Ang pinsan ni Kelvin. Tagalog na. Hindi ka na nag-English ha. Marunong ka na mag-Tagalog ha. Mahirapan tayo mag-English. Welcome sa Jesus United One Church. Narito ka dahil inakit ka niya pero ang totoo mahal ka ng Diyos. Ginamit lang siya ng Panginoong Jesus ang pinakang magisentro ng buhay mo. No? Ang JA1, ang layunin ay ipakilala sa Jesus. Hindi para magtayo ng reliyon. Magbigay ng tamang pananampalataya, buhat sa Diyos para ang tao ay muling makabalik sa Kanya sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya siya naglagay ng tamang relasyon, hindi religion, kundi relation. No? Kaya yun yung pinapakilala ko sa iyo at pinatatanggap, no? Ang relasyon para sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo, hindi ang reliyon. Kaya sa pamagitan ng inner healing and deliverance, no? Sa ayos ng puso at kaligtasan. Kaya ngayon, papanalangin ka namin. Kung mag-alala, wala kang re-restoran dito. Pagpipray natin siya. Taas mo yung tanggapin mo si Jesus sa puso mo ha. Ngayon, taas mo yung dalawang kamay. Totoo ha, yung totoo. Pag ayaw mo muna, wag muna. Sabi mo, Panginoong Jesus, sabi mo, ako po'y nananampalataya na ikipinako sa krus, namatay at muling nabuhay para sa akin. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan. Marami pong salamat sa kapatawaran ng aking kasalanan. Mula ngayon, tinatanggap ko na si Jesucristo sa aking puso bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng kaisa-isa kong buhay at kaluluwa. Marami pong salamat. Mula ngayon, ikaw na po magmaneho at magsimula sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pikit ka lang. Pag-pray ka namin. Pikit ka lang. Panginoon, sa oras na ito, narito po si ano pa? Juwan Glass. Panginoon. Ngayon, hayaan pong kumilos ka sa kanyang buhay. Tinanggap ka niya ng totoo sa kanyang puso. Kung paano si Kelvin ay tumanggap ng kaligtasan, ngayon ay naging isang lingkod mo at ginagamit mo hindi lang sa Quezon, sa iba't ibang parte pa ng Pilipinas, Panginoon. Ngayon, si Juwan Glass ay gamitin mo rin. Bilang si Timoteo, Lord, kumilos ka sa kanyang buhay. Magpakilala ka pa sa malalim at Bibliang kaparaanan. Hayaan mo hunger and thirsty ay kanyang maranasan. At ngayon, hindi lang, Panginoon, sa Pilipinas mo siya gagamit sa ibang parte pa ng mundo, O God. Bigyan mo siya ng karunungan pa mula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, sa kanyang paglilingkod, makita niya ang grabing pabor mo. At samahan mo siya, saan mo siya dumako. Pangako mo yan.
Maraming po salamat sa buhay niya. Pagpalain mo siya sa spiritual, sa physical, at sa pinansyal na pamumuhay. Ibukas mo lagi ang kalangitan saan man siya dumako. Ano man tapakan ng kanyang paa ay iyong pagpapalain. Ano man ipanalangin niya at patungan ng kanyang kamay ang ulo ng may sakit, gagaling, Panginoon. Ang labi niya ay maging labi mo ngayon. Patuloy na magsasabi ng mga gagandang bagay at mangyayari at ng lahat. Maraming po salamat sa buhay niya, O God. Balutan mo siya ng balandugo at samahan sa Panginoon Jesus. Amen. Congrats. Welcome. Welcome. Welcome to your God. Sada ako doon. Welcome. Welcome. Welcome to the Jesus, the Anointed One. Sige, pag-pray natin. Panginoon, pagpalain mo po aming pagsasalusuluhan. Ayan po ang aranasan namin. Ang una, ang kapatawan sa kasalanan, kaligtasan, kagalingan, kapayapaan, pag-ibig ay sumaming lahat. Patuloy po, nasipang mataas ang purit, pagsalamat, pagsamba sa Panginoon Jesus. Amen. Pag nakakuha na po ng juice at tinapay, pwede na po tumayo. Dalay kaligtasan. Parang baba. Punta namin ang nawalang hanggan. O Diyos, di mapapantayan. Natunayan mo ito hanggang kamatayan. Dalay kaligtasan, nakanta namin ang tunay na walang hanggan. Ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Tunayan mo ito hanggang kamatayan. Lumungtugis, dalay kaligtasan. Nakanta namin ang buhay na walang hanggan. Ibig mo, O Diyos, di mapapantayan. Natunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamta namin ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon dahil sa banal na hapunan, pinili ng Panginoong Hesus ang kanyang mga disipulong makasalo sa huling hapunan. Ibig sabihin, ang mga pinili, importante, binigyan ng pahalaga, pagmamahal. At ngayong oras na ito, ipinasa ito sa atin, ang turong ito, mula kay Hesus, hanggang mga disipulo, hanggang sa panahon natin. At ang bawat isa na naririto ay pinili at mahal ng Diyos. Kaya tayo biniyaan na ngayon ay makaranas ng kompletong kagalingan at kalayaan sa ating buhay. Tayo magpasalamat taas natin ng ating saro at tinapay. Nung gabing bago siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira siya at sinabi, itong aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. At pagkatapos naman ng hapunan, hinawakan din niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tingin namin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Maraming po salamat. Patuloy po, Diyos, na ikaw ang mata sa buhay namin at gamitin mo kami upang patuloy pang makilala ang iyong kapangyarihan. Sa Panginoon Jesus. Amen. Kaya po natin. Yan po natin. Yan po, tayo po makakaupo muna. At first Sunday po ngayon ng buwang ito, atin po ipapanalangin yung mga may birthday ng July para makilala nyo. Kaya pa?
Para makilala niyo yung mga birthday ng July. Yan. July. Ayan, si Ate Charit, July yan eh. Sino pa may birthday ng July? Hindi naman, walang July dito. Walang July sa inyo. No? Wala. Pastora Ari, November yun. July. July to? Ba. Ikaw? Di ba? Hindi lang akala. July. July din pala rin. Dito kayo, dito. Siya nga to. Yan, akala ko wala si Engineer, July yan eh. Sino pa? Uy, Juster, rito ka, July. July din si Nene. Okay. Samahan mo. Samahan mo. Diyan ka na. Dito ka sa likod niya. Pwede pala. Sama yan. Oo. Sino pa, July? Nataktak Ganyan-ganyan nakita ko eh. Tung! Kung saan nakatingin, biglang boom. Ikaw din. Nasa yan? Wala na. Wala na, July. Dito kayo. Yan. July pala si Ate. Kailangan pala yung July. July pala si Ate mo din. Ha? Iwa. Sabi ni, pwede daw kanya na muna. Kada taon daw, ay may isa. Siya na muna una. July, si Ate Monina? 6? July pala si Ate Monina. Ba't ngayon ko lang nalaman? Sa tagal na. Parang ito nagtatago yata taon-taon. Hindi nagsasabing birthday niyan, July. Ngayon, alam na natin. July 6. Sa Miyerkules, midweek. Pag ito na wala sa midweek, siguro natin sa kanila. Masarap yung spaghetti noon. No? July 27. Parehas? 27 din. 27. July 18. Si Winona. Si Kagawad. July 2. Di bale. Magkapatid yun. Magkalapit. Si Abot. July 10. Hindi malimutan niya si Ate Chari. Ito ay July 13. 30. July 30. Yan. Ano yun lang daw po? San lugar? San tayo? Sa Ninongs. Ninongs. Sabi daw, Ninongs. Punta daw kayo lahat ng Ninongs. Mag-bless kayo sa mga kay Ninongs. Sabi mo kay daddy mo, Daddy, napakompormisyo ko. O live tayo. Sabi mo, Daddy, Ninongs. Live. Okay. July 6. Parehas. Dalawa. Ate mo nila, July 6. Doon yun sa kita kuya. Sabi yun, nandito na wala si kuya. Sa Sembil. July 17. Sa next Sunday. Bahala na sila, next Sunday, linggo. Ito, linggo, ngayon. Next Sunday. Next Sunday ito. Punta daw kayo sa, anong oras yun? Yari ka. At 17, sunod naman linggo. Kaya, alam nyo na yun. Sa sunod na linggo, umagap kayo. At, sa linggo daw, umaga pa lang daw, yung mga napasok may suman at kape na, sabi ni Ate Chari. Kaya, sige, pag-pray po natin ang may mga birthday ng July. Panginoon, sa oras na ito, ganun din po sa live na may birthday ng July, nyo lang, pagpalain nyo po ang bawat isa kanila. The month of July, Panginoon, the perfect, this is the word perfect, kumpleto, hindi sosobra, hindi kukulangin, kumpleto. Patuloy na ibibigay ng Diyos sa inyo. Kaya, wala na, nakita ko yung mismong nilinis na, inayos na, wala nang pagluha, sabi ng Panginoon. Kaya, yung lalagyan ng luha mo ay pinuno na, punong-puno na. Ito na, simula, na ibubuhos naman niya right now. Kaya Lord, pagpalaan si Ate Monina, si Engineer, anong pangalan ni Nini? Anong pangalan? Si Kayla. At si Kayla, si Jane, si Doña Florence, so God.
Ate Chari. Chari, wag na. Kasi, ano pangalan? Jacob. Angie. Erngie at si Jester. Lord, pagpalain po ang bawat sa kanila na may kaarawan ngayon. Ang deklara namin, Panginoon, una, sa pataas ng pataas ang kanilang pagmamahal sa iyo. This is the word that continues, dire-diretso. Kaya paganda ng paganda rin. Hindi edad lang dadagdagan at magpuputi ang buhok, pero gaganda pa rin. More wisdom and knowledge, ipagkaloob, Panginoon. Kaya Lord, the favor of God flow upon their lives. At Lord, maraming po salamat. Ang nakita ko hagdan ay mula sa ibaba, pataas. Hindi mula taas, pababa. Tuloy-tuloy, dire-diretso. Lord, maraming po salamat sa buhay nila, O God. Patuloy na ikaw, O Diyos, ang sumama sa kanila at ingatan sila habang sila nabubuhay. At maraming po salamat. Ang kagalakan ay sumakanila at ang pag-ibig, kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, baby! Happy birthday! Oh, happy birthday! Oh, paano yung cake? Happy birthday! Paano gagawin ito sa cake? Ba akin? At yung may birthday, ang kakain, ano sila? Bale. Tawa din. Okay. Tayo po'y tumayo para po sa closing. Meron pa ba? Wala namang ibang announcement, ano? Yan. One ano? Every Wednesday para sa lahat ng mga gusto magpaturo ng instrumental. Kabataan lang ba talaga? Sa lahat na. Lahat na. Gusto magpaturo ng instrumental, libre po naman yun. Ano, ang mahalaga ay willing ka magpaturo. Ikaw may gusto, ha? 1 to 4 p.m. every Wednesday. Open ho tayo para magturo ng instrumental. Yung pagkanta po ay hindi ko kasali. Instrumental lang. Si Jim pa yata siya magtuturo ng pagkanta. Inaantay lang yung tamang tono. Wala pa ho. Instrumental lang. Kaya gusto tumugtog, lahat ng instrumental lang. Organ, guitar, drums. Bass wala. Kung may bass kanda lang, pwede. No? Yun pa lang po, ha. At willing ho, mayroon tayo, open ho para sa lahat. Bakasyon na ho ang mga kabataan, kaya pwede na. Ano? Sige po, dumakaw tayo sa closing prayer. Sino bang sa closing? Kaya yo. Sige po, palakpan po natin ang ating Panginoon ng buhay. Praise God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay muli, Panginoon, nakinig ng inyong banal na salita. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang po, Panginoon, ang aming maging sentro, Panginoon, ang aming pananampalataya in the name of Jesus. Sa bawat isa po, Panginoon, na nakinig ng inyong banal na salita, nawa po, Panginoon, ito'y kanilang malakaran. Amin po itong malakaran in the name of Jesus. At ganoon din po, Panginoon, sa bawat pag-uwi, Panginoon, sa aming Pagsamantala. ang talantahanan, Panginoon, gabayan mo kami na ando ng pag-iingat mo in the name of Jesus. Maging, Panginoon, sa naghayag ninyong banal na salita, i-bless mo ang kanyang buhay. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, magpala sa kanya. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyo mataas sa papuri pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Patuloy po natin tanggapin ang napakasarap na pag-ibig ng Ama na walang kapantay at tuloy-tuloy na pagpapala buhat kay Kristo na ating Diyos at ang pagpisa at pagsama ng makapanitbal na Espiritu sa ating lahat. Humay tayo ng punong-puno ng pagmamahal sa Diyos at tuloy-tuloy natin maibahagi ang grabing pag-ibig nito ng Panginoon sa iba't ibang tao. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. O kaya, yung po ating product, yung BBC,